nakita ninyo ang kawalanghiyaan po sa House of Representatives, mga kaibigan. Ito hong muntik na, di ba, na mapatalsik sa pwesto si Caldero, dahil may mga congressman na nagreklamo sa hindi po patas, na distribution sa kanila ng pork barrel, mga kaibigan. Ito ho ang pinag-aawayang pondo, alam ba ninyo kung magkano? 4.5 trillion, nakapaloob dito sa 0.45 trillion budget proposal para sa susunod na taon. Pinagmulan pala nito yung unequal o hindi patas na pamamahagi ng pork barrel, mga kaibigan, na umaabot sa 397 billion in lump sum. Lump sum ito na nakaparada sa Department of Public Works and Highway Robbery. Ayon po sa ilang mambabatas, mga kaibigan, yung mga congressman nag-away-away dahil po sa partihan ng pork barrel. Mga kaibigan, na pinagbibiyak-biyak nila ng hindi patas sa mga distrito at mga rehiyon. At yan ay nagresulta nga po sa muntik ng pagpapatalsik kay Caldero, Cayetano. Di ko na pakahahabaan ito sapagkat naiintindihan naman natin, mga kaibigan, na itong pork barrel, alam po ninyo, kala ko ba naniniwala sa batas ito? Yan, nakikita na ninyo Ito, anong klaseng mga tao ito, mga kaibigan? Tayo po ay nasa pandemya, ang kabuhayan ng tao'y bagsak lahat. Ultimong malalaki, maliliit, lalo na yung mga wala. Pagkatapos, ang pinag-aawayan pa rin, mga kaibigan, yung mananakaw nitong mga mambabatas. Bakit natin nasabing pagnanakaw yan? Dahil ang pork barrel po ay idiniklara na yan ng Korte Suprema in any form. Anumang klase mo tawagin yan, mga kaibigan, basta yan pork barrel, labag sa batas yan. At alam naman ninyo, mga kaibigan, na ang mga mambabatas, walang karapatang humawak ng pondo yan, maliban sa kanilang sweldo. Sapagkat ang kanilang mandato sa batas ay lumikha ng mga batas, hindi po magpatupad ng anumang mga programa. Yan ang kanilang mandate. Pero nakita ninyo, kahit meron ng desisyon ang Korte Suprema patungkol po dyan sa pork barrel na yan, yan pa rin ang nagiging sanhi ng kaguluhan at away-away sa hanay ng mga mambabatas natin. Ito ba? Sipin ninyo, gumulo sila, di ba? Mga anak pa at mga supporters ni Digongyo ang nagpapagulo sa bansa natin. Hindi ba bawal na nga ang kahit anong klase ng pork barrel, sabi ng Korte Suprema? Gusto natin tanungin, itong nagmamagaling na bata na pipitsugi naman, may gatas pa sa bunganga, pero kung napakalaki mangarap nitong taong ito, si Greco Bellica ng PACC, mga kaibigan. Bakit? Hindi ba sila ang mga kumwestiyon yan sa Korte Suprema? Kaya nadeklarang yung pork barrel in any form, yan po ay illegal, mga kaibigan. Ibig sabihin,
Itong damuhong batang ito, mga kaibigan, ano lang ito? Umaarte lang ito. Nagbabanal-banalan lang ito. Bakit? Kasi po, dahil sila nga ang kumwestiyon niyan sa Korte Suprema at kinatigan ng Korte Suprema ang kanilang argumento na ang pork barrel illegal. Yun ang diniklara ng Korte Suprema. Hindi ba dapat lamang na ngayong meron na naman ganitong malaking usapin, ito'y daan-daang bilyong piso na paghahatian. Ilan lang ang maghahati doon, ha? Kaya nga sumabog ito sapagkat ilan lang ang mamamantikaan. 397 billion mahigit. Isipin ninyo, mga kaibigan, para sa iilang congressman lamang yan. Bakit natin sinasabi itong damuhong si Belica? Hindi ba dapat siya ang unang-unang nagsasalita ngayon? Kung may katotohanan na sila ay laban sa korap, mga kaibigan. Dahil sila nagsikap niyan Isipin mo, ang hirap nung ginawa mo. Di ba? Kinwestiyon mo, binangga mo nung nakaraang administrasyon. Ano ibig sabihin? Para sa kanya, siguro, lumilitaw yan na labag lamang sa batas ang pork barrel kapag ka iba magnanakaw. Pero kapag kaalyado nila magnanakaw, wala silang kibo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito sabi ng ibang mambabatas, yan daw allocation na yan, yung inilalaan na yan, na pondo, na pork barrel, sa lahat nakatambak, nakaparada dun sa DPWH. Kaya yung Manila Bay, DPWH din ang isa sa implementing agency dyan Di ba? Sila yung nagpatag niyan, sila yung naghakot niyan sa pakikipagsabuatan ng DENR. Ngayon, eto ang sabi dito, lahat daw ng mga pondo na yan are primarily para sa construction. Pangunahin po sa construction, repair, maintenance of roads, bridges, flood control projects, and not for the construction of hospitals and other health facilities. Nakita na ninyo? Yan daw pondo na yan, naka-identify lamang bilang nagagamitin sa construction. Pagtatayo, di ba? Repair, maintenance ng mga karsada, mga tulay, at flood control projects. Pero wala pong construction ng ospital. Mga kaibigan, 397 billion yan Sipin ninyo, ganun lang siya nakalagay. Alam ba ninyo, labag sa batas yun? Bakit? Kasi po, sa budget, kinakailangan naka-identify. Specific, very specific, identified. Kung ano yung itatayo na construction. Ano yung i-repair mo? Di ba? Saan nandun niyang i-repair mo? Hindi, ito generic Mga kaibigan labag sa batas yan Talagang insertion yan, mga kaibigan. At doon lahat kay Mark Villar, sa anak ni Cynthia Villar, nakaparada. Di siyempre, pawang mga negosyo na naman nila, makikinabang dyan. Di ba? Kamukha nung nangyari nung araw sa C5 at Taga, na itinayo nila, okay sana Kaya lang,
sinadya nilang iliko-liko yung pong extension ng C5 para dumaan dun sa mga subdivision niya na itinayo niya. Nagtatayo sila ng mga subdivision, walang karsada pa. Hindi mo alam kung saan ka dadaan. Ngayon, para mabenta ng mahal yung kanilang mga lupa, mga kaibigan, ay yun ang nilagyan nila ng ng C5 at taga nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ho ba? Hindi identify dito eh. Bawal yun. Kailangan sa General Appropriations Act, kinakailangan ang budget na gugugulin very specific. Malinaw na nakasulat. Halimbawa, magtatayo ng construction. Ano ang construction? Construction ng ano? Dito wala construction lang eh. Pagtatayo ng karsada. Saan yung karsada? At magkano ang magagamit doon sa sinasabing karsada? Dapat yun itemize yun. Very clear dapat ang saksak sa General Appropriations Act na aaprubahan ng Kongreso. Ito hindi, nagtambak ng isang bulto ng pondo, pinamagatan lang nila na allocation para daw sa construction, repair, maintenance ng karsada, pero hindi mo alam kung anong karsada. Hindi mo rin alam kung anong tulay. Hindi mo rin alam kung anong flood control project. At ang masama, hindi nila naisipan man lang na totohanin. Na gawing makatotohanan. Kahit isa man lang. Wala silang binanggit na ito magpapatayo ng ospital sa ganun lugar, sa ganun distrito, ganung probinsya. Wala nun eh. Dapat ganun yun. Lalo na ito, ospital na realize ninyo, nating lahat, na malimit nating sinasabi, yung ginawa ni Mayor Alfredo Lim sa lungsod ng Maynila, naglagay ng mga ospital sa bawat distrito. Ngayon natin lahat napagtanto ang importansya ng ospital. Isa yan sa importanteng bagay. Napaka-importante. Nakita ninyo nangyari sa PhilHealth? Ninakaw lang ang pera. Mga kaibigan, kung tutusin, hindi na kailangan niyang PhilHealth. Kung ang bawat lugar sa Pilipinas, lungsod, bayan, munisipalidad, lalawigan, kung lahat yan may ospital. At wala na sigurong gaanong maghahanap buhay na health worker, medical health worker sa ibang bansa. Kung dito ay may mga ospital na makapapasok sila. Hindi. Ang totoo, itong mga walang yang ito, dinidiscourage. Yung pagkakaroon ng libreng serbisyo ng ospital sa bansa. Bakit? Nasa bulsa sila nung ng mga oligarch na nagmamay-ari ng mga ospital dito sa Pilipinas. Di ba? Nakita ninyo? Monopolize na ng mga oligarch dito sa bansa natin ang lahat ng negosyo. Kaya pinapatay na yung mga pampubliko, mga kaibigan, para sila ang makinabang. Hindi ba? Nakita ninyo kung paglaruan yung pera. Sipin mo, ilan lang silang congressman maghahati doon. Ilan lang. Kaya nga sumingaw ito eh. Paano yung iba hindi magkakaroon? Talagang ganyan sa pera. Di ba? Pagka magnanakaw ka ng pera, hindi mo napartihan yung mga kasamahan mo, abay yan na magtuturo sa iyo. Di ba? Para sumabit ka. Nakita ninyo ito, pinagplanuhan nila, mga kaibigan. Ito'y sa harap ng pandemya, bukod pa sa yung pork barrel
ay deklaradong illegal, labag sa batas. Ibig sabihin, yung pork barrel na yan, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, na isa sa nag-question, ito nga, itong damuhong si Utoy, si Belica, na ngayon nasa PACC, wala namang ginagawa kundi magpamedya. Plano lang niya, kumandidato mga kaibigan Wala namang alam yan masama nga niya, na ospital pa yan nung matalo yan na kumandidato, di ba? Dinala pa sa abroad yan para maipa-ospital ano naging sakit? Kita na ninyo, mga kaibigan. As it was before, sabi ho dito sa balita, so it is still now. Kung ano noon, ngayon din ngayon, ganun din ngayon. Ito raw unequal distribution na plano ng Malacanang ay maaring makapagpabagal sa pagpasa ng 2021 proposed national budget. The apparent disparity in allocations of funding for projects of the DPWH in various districts as the root of the conflict now dividing the 300-member House is believed to be, yan ang paniwala. Ang hindi magkakapareho, napakalalaki ng agwat na alokasyon ng pondo. Yung iba, for purposes na masabi lang, meron silang pork barrel. Pero, ang pinakamalaki, ito di ba Nabucco, binulgar ng kinwestiyon ng isang mambabatas. Bakit anya sa Taguig, napakalaki ng budget? Kanino bang distrito yung Taguig? Hindi ba dyan sa mag-asawang Cayetano? Ang kakapal ng muka. Sipin mo, mag-allocate ng budget sa sarili niya. Hindi na nahihiya itong mga taong ito. Ang laki na nung nawala dun sa ASEAN. Hindi ba? Tuloy pa rin. Walang kapaguran sa pagsasamantala sa pondo ng taong bayan. Hindi sila napapagod. Mga kaibigan, sipin mo, bilyon-bilyon din yung sa ASEAN. Hindi pa nakontento doon sa kaldero. Talagang hanggat may pagkakataon, talagang walang yan. Kaya nung una, na itong leadership o liderato dyan sa House of Representatives, pinag-uusapan yung term sharing. Di ba? Maghahati sa termino. Ano sinabi ko? Ang sabi ko, tandaan nyo yan. Hindi tutupad sa usapan yan. Si Cayetano. Cayetano. Ano nangyari ngayon? Tama ba tayo o mali? Yan na nga kasi napakadali naman bumasa ng tao Kaya yung iba nagtataka, bakit yung mga pinagsasasabi mo, pagdating ng isang panahon, nangyayari na. Nangyayari, ano ka ba, manghuhula? Ba hindi ho Para mo malaman yon, simple lang ang gagawin mo. Basahin mo yung track record ng tao. Ano ba track record niya? Mga kaibigan. Ano ba yung pinagdaanan niya, yung mga record niya? Ano ba yun? Ngayon, ito. Illegal itong pork barrel na pinag-aawayan nila. Sipin ninyo, sila yung gumagawa ng batas. Tapos sila yung lumalabag sa batas.
Eh baka purihin pa nga itong mga ito. Ang gagaling yung magnakaw ah. Kaya ako kayo kinuha eh. Kaya sinuportahan kitang maging speaker dyan, Alan eh. Ang galing mo talaga. Ha? Pagdating sa ika nga eh, pagmanipula ng pondo, pinag-aralan mo talaga yan. Ha? May masteral degree si, ano yata dyan? Si Alan Cayetano, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ay, may nag-text nga sa akin, sabi, bakit ba ho kahapon anibersaryo ng martial law ni dating Pangulong Marcos, mukhang wala kayong sinabi patungkol. Wala na, sawa na ako dyan eh. Tsaka anin ko yan. Hindi naman issue yan eh. Sa akin, baliwala yan. Kaya mabuti pagtingin mo sa martial law, kaya masama pagtingin mo sa martial law, baliwalang pareho yun. Bakit? Mababago mo pa ba ito? Mabubuhay mo ba si Marcos? Kung gusto mo siyang parusahan, mapaparusahan mo ba yung patay? Kung gusto mo naman siyang purihin, baliwala rin yun. Wala na si Marcos eh. Di ba? Ang importante sa akin, yung tunay na issue ngayon, laban sa Inchik, sa China, mga kaibigan, doon tayo dapat lahat manindigan. Laban sa katiwalian. Sabi ko nung umpisang upo ni Pangulong Duterte, inuuna mo niyo yung drugs. Alam niyo, ang pinaka-priority na dapat inumpisahan ng gobyerno, yung anti-corruption. Kaso, hindi naman pala sila talaga anti-corruption, kundi nag-iintay ng corruption. Na kung paano sila naman ang gagawa ng corruption. Nag-aantay lang pala ng pagkakataon. Ngayon, bakit corruption? Kasi po, lahat ng kabuktutan sa gobyerno, hindi mangyayari yan kung walang corruption. Sa droga, halimbawa, yan bang droga magtatagumpay ba yan kung walang otoridad na kasali dyan? At ang masama, baka may basbas pa yan ang mas matataas pa. Hindi lang sa law enforcement agency. Kaya may shabu, may droga. Unang-una, hinuhuli niyo yung droga para kayong pumapatay ng lamok. Saan ang gagaling yung droga? Doon sa customs. Hindi ba? Kamakailan, inamin din di ba? Ni Digong nyo. Ano sabi niya? Montik na raw niyang ito raw customs meron siya talaga naman Yun nga, yung hindi ginagamit yung x-ray machine, talagang pinalulusot yung shabu. Mga kaibigan, ako nagbalita niya sa inyo Wala namang ibang impilang nagbabalita niyan di ba? Lalo na yung impila na wala raw kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero may kinikikilan. Sa DNR lang Kano kaya kinita ng mga ito? Sa Dolomite. Mga kaibigan. Kung tutuusin niya, wala akong pakialam. Kaya lang, kino-compromise nila Sabi ko nga sa inyo, hindi naman masamang tumanggap kayo Ang masama, pag ikaw tumatanggap ka, ang kapalit na, interest na ng bansa mo, ang kino-compromise mo, at interest na ng buong mamamayang Pilipino. Diyan nagiging masama ang pagtanggap ng suhol para sa akin kung ikaw ay nasa media. Hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sipin mo, pagdating sa Manila Bay, mapapansin nyo, gumagamit na sila ng troll ngayon, di ba? Manila Bay issue. Sino itong mga hayop na ito? Sino itong mga hinayupak na ito? Akalain mo troll? Para palitawing tama yung ginawa nila. Tingnan ninyo ngayon. Humulas na po, wala na. Tatambakan nyo ulit. Ha? Asan ang pera? Grap na yan eh. Kumibo ba yung ombudsman dyan? Ni Senado nga, walang kibo dyan eh. Mga kaibigan eh. Tingnan ninyo, ang simpleng-simpleng mga walang utak ito ha. Mga gago. Lahat kayo gago. Sipin mo yang tungkol sa Dolomite, dyan na itinambak dyan sa Manila Bay. Hindi ho ang nagsasabi niyang kritiko na yan ay makakasama sa kalikasan at sa kalusugan ng tao na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao na makalanghap niyan, makainom niyan, maraming pwedeng idulot sa kanyang karamdaman yan. Ang nagsasabing masama yan, siyensya, science. Ang isang bagay kasi, pag tinawag mong science, hindi sayang. Yung sa kanila, sayang yun eh. Yung science, pag sinabi mong science, yung Dolomite, may scientific study yan, mga kaibigan, yan ho, science ang tawag. Ibig sabihin, confirm. Hindi tatawaging science yan kung hindi kumpirmado. Tapos, ang magsasabing, hindi masama yan, kamote, na hindi nakatapos ni high school, hindi nakatapos sa eskwelahan ng Inchik. Si Ahan Chen, sinuka pa. Sino pa? Sino pa? Si Mato? Si Presidente Duterte? Ba't scientist ba kayo? Si Presidente Duterte, hindi scientist yan. Ano yan? Biscientist. Bisaya salita niyan. Di ba? Sipin mo yan. Science, pinag-aralan, tapos magsasabing, wala yan, Channel 7. Yung mga announcer nila. Mga kaibigan. Hindi naman nagsabi niya na masama yan eh. Kami. O yung mga pumupuna dyan. Bumabatikos dyan. Saan sila nagbase? Lahat. Sa science. Yung sinasabi na explanation dyan. Yung scientific study na ginawa dyan. Yun ang nagsasabing masama yan. Hindi po mga kritiko. Sa makatwid, mas magaling sila sa science. Di ba? Isip mo, troll ka lang na binabayaran ka lang ng kung magkano. Kukontra mo yung science. Mga kaibigan, napakawalang hiya nitong mga taong ito. Kakapal ng mukha nyo. Hindi na uso sa panahon namin yung ganyan eh. Yung buo loob na sagupain ng bobo yung karunungan. Sipin mo yan. Ayan po, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ni Vice President Leni Robredo, hindi po paninira yun. Kayo naninira. Kayo ang gumagawa ng paninira.
lahat ng sinasabi nyo labang kay Vice President Leni Robredo, kayo gumagawa nun eh. Sabi ko nga sa inyo nung una pa lang, hindi nyo ba alam na kayo ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo? Oh, mga kaibigan. Di ba? Sira kayo ng sira. Ang sinasabi ng tao eh, makatwiran, makatarungan, may obligasyon din siya bukod sa hindi lang siya mamamayang Pilipino, Vice President pa siya. Mga kaibigan, katunayan marami na nagawa yan nang walang tulong na nanggaling sa gobyerno. Wala man siyang pwesto. Di ba? Kundi maging spare tire lang. Oh, mga kaibigan, di ba? Binigyan ng pwesto, kunyari, para magkaroon ng dahilan batikusin siya. Oh, di ba? Ipahiya siya. Sirain siya. Eh baka, hindi lang kasi nalalaman ng pangkaraniwang publiko. May mga bagay kasi na marami hindi alam ng publiko eh. Halimbawa, may mga natatakot ngayon kumandidato. Mga kaibigan. Bakit? Eh, pagbabantaan ka eh. Tatakbo kang presidente, baka murahin ka. Oh, bakit? Kasi, kita mo nga, pinasara nga yung ABS-CBN. Wala na makakakampanya. In-extend yung yung, yung tawag mo rito, pandemic. In-extend nila yung state of calamity hanggang September 2021. Oh, paano kang kakampanya? Bawal. Aakusahan ka nila pag nagsalita ka, sabi, oh, nakakampanya ka, electioneering. Yan. Yan ang mga plano riyan eh. Kasi hindi sila makakalabanan ng parehas sa eleksyon. Parehas na eleksyon. Mga kaibigan, yung totohanang eleksyon. Hindi na nila kaya yon. Bakit? Nabigo ang tao eh. Binigo nila eh. Oh. Siyempre, ang dami nilang atraso. Baka ipawanted ng ICC yan. Mga kaibigan. Oh, kaya kailangan nila ng proteksyon. Bakit ba dumidikit sa China yan? Eh, yun na inaasahan niya, proteksyon niya eh. Hindi proteksyon ng taong bayan, kundi proteksyon sa sarili niya. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron ba tayong mga babatiin dyan? Birthday, ha? Merong mga birthday celebrator tayo ngayon, mga kaibigan. Birthday ngayon ni, kahapon yata, birthday ni Karina B. Hernandez. Sana nakikinig din siya ngayon kasi nakaligtaan ko kahapon ang birthday niya eh. Happy birthday kay Karina B. Hernandez. At birthday din po ngayon ni Alma Quejaro ng Buya Glendale family. 49th birthday ni Alma Quejaro. Sino pa may birthday? Si Cristina Sarabia. Birthday din po, happy birthday. Pinababati rin siya ni Raymond Sarabia. Si Mama Lita Tabora Cuartina. Pinababati po ni Fernando Cuartina Jr. At nabanggit na natin yung may birthday, At dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. Oh,
sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Samuel Martires. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng